Sa islang ito, hindi na raw matatanaw ang buhangin. Dahil sa rami ng nakukuwang scallop sa kanilang karagatan, toneto-niladang shell o kabibe ang naiiwan. Sa higit 3 dekadang pagsisid ng mga mangingisda, kita raw sa ilang ektaryang tambak ng kabibe kung gaano kasagana ang kanilang isla. Sa barangay Gabi, Islas de Gigantes, ang scallops capital ng Carles, alas 6 pa lang ng umaga, pumapalaot na sina Journey. Pagdating naman doon sa laot, mga bandang alas 7, kumakain na kami para makadive. Ma-start kami mga 8 o'clock, mga 10 o'clock, tapos na. Mga 2 hours kami sa lalim. Sumisisid sila para manumanong manguha ng scallops. Ito, tempered glass, ang tawag na lasti, tapos yapak, compressor ang ginagamit namin. May 5 sakay, 5 tao. 3 ang nagda-dive, tapos 2 ang sa taas para siya magbantay na silbing hose. Delikado, tanggal yung hangin sa lalim. Sa higit 1 dekadang pagsisid, ito na raw ang bumubuhay sa pamilya ni Journey. Siyempre, ang hanap buhay namin, yun ang pagda-dive para makakain ng pamilya namin. Kung takot lang ang ating parang hindi tayo dan bastante. Kasi ang pamilya natin nakasalalay sa atin. Kahit siya ay nang delikado, pero doon kami nagkukuha ng pagkain. Kaya raw nilang mapuno ang 5 lambat ng scallops sa loob ng 5 oras sa dagat. Kung papunta kaming istansya, pag nag-seal on, na bibili yung isang sako, may 1.5, 1.3, benta kami ng 5 sako. Tapos kunin yung gasto, mga 500, 600 sa isang araw. Kadalasang pinasisingawan at tinitinda naman ito ni Rena Jane ng piso hanggang 2 piso kada piraso. Yung mga scallops po na hinuhuli po dito lang po sa part ng mga islands, sa likuran po ng mga islets. Pagkatapos po dito, dinadala po diretso sa amin, niluluto po siya agad. Steam lang po talaga siya. Lalagay lang po siya sa kawali at saka nilalagyan ng asin kasi fresh naman po yung scallops. Sarap siya, juicy, saka matamis. Malalasap mo talaga na fresh siya. Tinatanggal naman nila ang laman ng ilang scallops na hindi na ibebenta para hindi ito masira. O itinitinda ng frozen o di kaya dried scallops. Samantala, ang tambak-tambak na kabibe na naiiwan sa dalampasigan, umaabot na raw ng 3 metro ang taas ayon sa kanilang punong barangay na si Mateo Solon Jr. Itong scallop na tinatapakan natin ngayon is almost 33 years. Tsaka walang bumibili dito na shells, kaya rumami na siya. Malawak na kasi ito dito sa amin, mami, sa barangay Gabi lang mismo. Hindi bababa ng 2 hectare na ang lapad. Dagdag pa ni Mateo, sa paglipas ng panahon, kung dati ay nakakakuha sila ng higit 30 kilong scallops kada grupo ng mangingisda, ngayon ay nasa halos 5 kilo na lang ito. Sa ngayon, every month, mayroong mga baura na pinapadive at saka mayroon ding kino-close. Mayroong ordinance yan, 1.7 inches yan ang dapat kukunin pa itaas. Pagbababa na, hindi na pwede. Yung first offense namin is 500 lang, tapos second offense 1,000, third offense 1,500. Tapos fourth offense, pinapadala na namin sa Carles. Dapat alam mo na ang Islas de Gigantes o Gigantes Islands ay parte ng Visayan Sea, na isa sa mga mayayamang fishing ground sa bansa. Pero ang pagtatambak ng mga kabibe sa kanilang dalampasigan, delikado umano sa kalikasan at kalusugan. Ayon sa Regional Director ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BIFAR na si Remia Apari, maaring magdulot ng mabahong amoy at polusyon sa lupa kung ang mga kabibis at laman loob nito ay hindi maayos itatapon. Maaring magdulot ng maduming tubig at magiging potensyal na pinamumugaran ng mga lamok at langaw lalo na sa panahon ng tag-ulan. Polusyon sa lupa at tubig na makaapekto sa coastal ecosystem ng Gigantes Island. sa halip na itambak, unti-unti nilang pinag-aaralan kung paano mapapakinabangan ang hindi na ibebentang mga kabibe. Parte ng training ay proper waste disposal. Kinoconnect din natin sila sa ibang ahensya para gumawa ng handicrafts at iba pang bagay mula sa shell. Minsan, hinahalo nila ang shell sa kanilang semento para sa paggawa ng kanilang mga bahay. Saga naman ang kanilang isla sa biyaya ng karagatan, nais umano ni na Journey na may angat pa ang kalidad ng buhay ng mga mangingisda roon.
Dito nakasalalay lahat. Tumo namin na makatanggap ng anumang mga livelihood dyan. Hindi ka magtagal kasi matanda. Hindi na pwede mag-dive. Isang scallop sa may malaking ambag sa pagkakakilanlan ng Islas de Gigantes. Bukod sa biyaya ng karagatan, mahalagang mapangalagaan din maging ang kanilang dalampasigan. Ako si Nico Wahe at yan ang kwentong dapat alam mo.